Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, tuloy-tuloy ang ating pagsaksi ngayong dagsa mga bumabiyahe sa pagsisimula ng Christmas long weekend. Si Katrina Son nakabantay sa North Luzon Expressway. Nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman si Jamie Santos. Sa Batangas Port naman mag-uulat si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Unahin na po natin ang mga expressway kung saan mabigat na ang traffic dahil sa long weekend. Mula sa NLEX, saksi live si Katrina Son. Katrina? Rafi, Pia, Biyernes at 3 araw na lang bago ang Pasko. Nagsimula na nga na bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang mga toll plaza dito sa North Luzon Expressway maging sa South Luzon Expressway. Si Loida 5, bibiyahe bukas papuntang Bataan para magpasko kasamang mga kamag-anak. Kaya daw ngayon pa lang, pinakabitan niya na ng RFID ang bagong biling sasakyan. Kasi naisip namin kung bukas pa akong isasabay sa biyahe, masyadong malilate na saka baka masyadong maraming sasakyan. Kaya sinadya namin ngayon para magpakabit lang ng RFID. Kasi ngayon pa nga lang, traffic na haba na ng pila Inasahan na rin daw ng mga motorista na magiging mahaba ang biyahe dahil maraming mga magsisiuwian sa probinsya, kaya naman talagang nag-check daw sila ng kanilang mga sasakyan para di magkaaberya. Reliable naman yung sasakyan pero yun, hangin, tubig, oil, tsaka yung safety na rin ng buong sasakyan. Yun po yung mga chinek ko bago umalis. Simula kaninang tanghali, nagsimula ng bumigat ang daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway. Kaya naman ang ilang mga bumabiyahe may kanya-kanyang paraan para daw makaiwas sa pag-init ng ulo. May dala pong pagkain, tsaka mahabang pasensya, para hindi po mainit sa biyahe. Inaasahan daw na magtatagal ang pagbigat ng daloy ng trapiko rito hanggang bukas, December 23 ng hapon. Binabantayan ngayon ang ilang mga toll plaza rito tulad ng sa Balintawak Toll Plaza. Sa Balintawak Toll Plaza, kaninang 12 to 1 p.m. daw ay may average volume na umano na 4,000 na dumaraan ng mga sasakyan mula sa mahigit 3,000 lang sa normal na mga araw. Binabantayan din ang Mindanao Toll Plaza, maging sa Karuhatan. Huling binabantayan daw ay ang Tarlac Toll Plaza sa SCTEX. Inaasahan po natin na yung average po siguro nitong season na to, yung daily average po ay tataas po between 10 to 15%. Ginagawa natin dito sa Balintawak, sa mga RFID lanes, nagpa-barrier up na po kami. Tinataas na po namin yung tuloy-tuloy po ang pasok pagka ganyang mahaba na po yung pila. Dinoble na rin daw ng pamunuan ng NLEX ang total personnel nila na nakadeploy na ngayon nasa 1,500 na. Kung kakailanganin naman daw ng mga motorista ng anumang tulong, ay maaaring agad na tawagan ang kanilang hotline. Para naman sa mga bebiyahe sa SLEX, nagsimulang bumigat ng daloy ng trapiko sa ilang choke points sa lugar kaninang umaga, tulad sa north at southbound ng San Pedro exit. Ayon sa pamunuan ng SLEX, may ginagawa kasing bahagi ng highway kaya may pagsisikip. Ganon din ang daloy ng trapiko sa SLEX Southwoods area para sa mga papuntang Batangas. Ang good news, wala munang bayad sa toll sa Star, SLEX, Skyway, Naiyax at Tiplex mula 10 p.m. ng December 24 hanggang 6 a.m. ng December 25. Mauulit yan sa mga parehong oras sa salubong sa bagong taon. Rafi, Pia, paalala naman ng mga otoridad para sa mga babiyahe na huwag kalimutan na i-check ang inyong mga RFID kung may load ba ito at ugaliin na sumunod sa mga rules and regulations ng mga expressway nang sa ganon ay makaiwas sa anumang aberya. At live mula dito sa North Luzon Expressway para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi.